Ang tunog ng nababasag na porselana ang sumalubong kay Lorenzo de la Peña pagpasok niya sa sariling mansyon. Isang matinis at pamilyar na tunog na sinundan ng isang hikbi na naging isang malakas na iyak. Hindi man lang siya nagulat. Napapikit na lang si Lorenzo at marahang minasahi ang kanyang sentido. Buong araw siyang pagod mula sa magkakasunod na meeting sa kumpanya at ito ang bubungad sa kanya. Kaguluhan. Palaging kaguluhan. Monet! Sigaw ng isang kasambahay, puno ng takot ang boses. Mula sa kinatatayuan niya sa malawak na foyer, tanaw ni Lorenzo ang sala. Nakita niya ang mga piraso ng basag na banga sa mamahaling Persian carpet. Iyon ang paboritong banga ni Maria, ang kanyang yumaong asawa. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang bunso niyang anak na si Monet. Ang muka ay basang-basa sa luha. Ang maliliit na kamay ay nakakuyom. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lorenzo. Hindi galit, kundi pagod. Isang nakakabinging pagod. Lumapit sa kanya ang kanilang mayordoma, si Aling Meding, na halatang hindi na malaman ang gagawin. Sir Lorenzo, pasensya na po kayo. Si Ma'am Monet po. Itinaas ni Lorenzo ang isang kamay. Pinapatigil ito. Ayaw na niyang marinig. Ayaw na niyang alamin ang dahilan. Para sa kanya, pare-pareho lang naman ang kahahantungan. Meding, asikasuhin mo na yan. Malamig niyang utos. Linisin ninyo ang kalat at dalhin mo si Monet sa kwarto niya. Pero sir, gawin mo na lang ang sinabi ko. Tumalikod si Lorenzo, hindi na muling tumingin sa umiiyak na anak. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng katahimikang matagal nang nawala. Pagpasok niya sa opisina, isa pang tao ang naghihintay sa kanya. Isang babae. Nakaupo ito ng tuwid sa silyang nasa harap ng kanyang mahogany desk. Simple lang ang suot nitong bestida at ang buhok ay nakatali lang ng simple. Nakalimutan niya. Ngayon pala ang interview para sa bagong yaya. Ang pangpito sa loob ng 6 na buwan. Umupo si Lorenzo sa kanyang malaking leather na upuan at kinuha ang resume ng babae na nasa ibabaw ng mesa. Aya Vergara. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Masyadong bata. Masyadong simple. Mukhang hindi nito kakayanin ang 3 niyang anak na babae. Miss Vergara, simula niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay, parang isang CEO na kumakausap sa isang aplikante at hindi isang ama na naghahanap ng tulong. Alam mo ba ang pinapasok mo? Hindi natinag si Aya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. May kakaiba sa mga mata nito, isang kalmadong determinasyon. Opo, sir. Nabasa ko po ang tungkol sa pamilya ninyo. Natawa ng mapakla si Lorenzo. Ang nababasa sa balita ay hindi ang totoong nangyayari sa loob ng bahay na ito. Alam ko po, sir. Mahinahong sagot ni Aya. Ang nababasa ko po ay tungkol sa isang bilyonaryong pamilya na nawalan ng ilaw. Ang nakikita ko po ngayon ay isang ama na nalulunod sa kalungkutan at 3 anak na babae na humihingi ng tulong sa paraang alam nila. Natigilan si Lorenzo. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Ang mga naunang aplikante ay puro pangako ang sinasabi. Kaya ko pong disiplinahin ang mga anak ninyo, sir. Ako po ang bahala. Magiging maayos po ang lahat. Pero iba ang sinabi ng babaeng ito. Ang mga anak ko ay hindi kailangan ng disiplina, Miss Vergara. Sabi ni Lorenzo, sinusubukan ng tibay nito. Kailangan nila ng isang tagapag-alaga, isang yaya. Ang kailangan po nila ay isang taong makikinig. Pagtatama ni Aya, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Isang taong hindi lang ang mga salita nila ang papakinggan, kundi pati na rin ang kanilang katahimikan. Sakto namang kumatok si Aling Meding at pumasok. May dala itong isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy. Sir, ito po yung hinagis ni Ma'am Monetti kanina. Baka po matapakan. Inilapag nito ang laruan sa gilid ng mesa ni Lorenzo.
Nang akmang aalis na si Aling Meding, tumayo si Aya, kinuha ang laruan, at marahang pinunasan iyon gamit ang sariling panyo. Ang kilos ay puno ng pag-iingat, na para bang ang laruan ay isang bagay na napakahalaga. Isang saglit, may naalala si Lorenzo sa kilos na yon. Isang pamilyar na haplos. Ang haplos ni Maria. Napailing siya, mabilis na iwinaksi ang alaala. Muling umupo si Aya. Sir Lorenzo, sabi nito, hindi ko po maipapangako na magiging perpekto ang lahat. Hindi ko po maipapangako na mapapatino ko agad ang mga anak ninyo. Pero maipapangako ko po na susubukan kong intindihin sila araw-araw. Tinitigan ni Lorenzo ang babae. Sa ilalim ng simpleng anyo nito ay may isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Isang pagod na bahagi sa kalooban niya ang biglang nagsabi na sumugal. Sige, sabi niya. Sa ikinagulat ni Aling Meding at marahil, pati na rin ni Aya. Magsimula ka bukas. Nang maihatid ni Aling Meding si Aya sa labas ng opisina, hindi nito napigilang magtanong, Sir, sigurado po ba kayo? Mukhang hindi niya po kakayanin sila, Ma'am Gwen. Sumandal si Lorenzo sa kanyang upuan at muling ipinikit ang mga mata. Ang imahe ng basag na banga at ang umiiyak na mukha ni Monet ay bumalik sa kanyang isipan. Hayaan mo siya para sa isang linggo, Meding. Mahinang sabi ni Lorenzo. Tutal, wala namang mawawala pa. Tumalikod siya at hinarap ang malaking bintanang salamin sa likod ng kanyang mesa. Tanaw ang malawak nilang hardin na ngayon ay nalalanta na rin. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng opisina. Sa labas, naiwan si Aya Vergara sa gitna ng malawak at malamig na mansyon. Kaharap ang tatlong saradong pinto ng silid-tulugan ng mga batang hindi niya kilala. Ngunit ang sakit na nararamdaman ay tila pamilyar na sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Aya. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Ang simple niyang damit ay tila sinisigaw na hindi siya kabilang sa karangyaan ng mansyon. Pero huminga siya ng malalim at pinalakas ang kanyang loob. Hindi siya naroon para maging kabilang. Naroon siya para sa tatlong batang nawawala sa sarili nilang tahanan. Ang almusal ay isang pagsubok sa katahimikan. Sinubukan ni Aya na kausapin ang mga bata. Good morning, bati niya ng may ngiti. Si Gwen, ang panganay, ay hindi man lang tumingin sa kanya. Nagpatuloy ito sa pagbabasa ng isang makapal na libro habang kumakain. Si Sab, ang gitna, ay nakatitig lang sa kanyang plato na parang mayroong isang buong mundo sa loob ng kanyang sinangag. At si Monet, ang bunso, ay paulit-ulit na tinutusok ng tinidor ang kanyang hotdog. Ang mukha ay nakasimangot. Ang tanging naririnig sa malawak na dining hall ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, muling subok ni Aya. Baka gusto ninyong maglaro sa labas mamaya? Walang sumagot. Para siyang nagsasalita sa hangin. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang kasambahay na nakatingin sa kanya. Puno ng awa. Napabuntong hininga na lang siya sa kanyang isip at tahimik na tinapos ang pagkain. Pagkatapos ng almusal, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng may edad na. Tindig pa lang ay halatang makapangyarihan. Suot nito ang isang eleganteng damit at alahas na kumikinang. Si Doña Felina, ang mami ni Ma'am Maria. Bulong ng isang kasambahay kay Aya. Pumasok si Doña Felina sa loob ng bahay na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat sulok hanggang sa huminto ang mga ito kay Aya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at sa tingin pa lang na yon, naramdaman ni Aya na para siyang sinusukat, tinatayuan at hinuhusgahang kulang. Ikaw na ba ang bago? Tanong ng matanda. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Opo, ma'am. Ako po si Aya Vergara. Magalang na sagot niya. Tumalikod si Doña Felina at hinarap ang kanyang mga apo.
na agad naman nitong niyakap. "Mga apo ko, kamusta na kayo? I miss you all so much." Ngunit habang kausap ang mga bata, ang mga mata nito ay pasulyap-sulyap pa rin kay Aya. Bago ito umalis, nilapitan siya nito. "Makinig ka, iha," sabi nito sa mahinang boses na may diin. "Yaya ka lang dito. Alagaan mo ang mga apo ko, pakainin mo sila, at siguraduhin mong ligtas sila. Iyan lang ang trabaho mo. Huwag na huwag mong susubukang lumagpas sa linya." Pagkaalis ni Doña Felina, naiwan si Aya na may kakaibang kaba sa dibdib. Hindi ito takot na katulad ng nararamdaman niya kay Marco. Ito ay isang uri ng bigat na para bang isang malaking pader ang biglang itinayo sa kanyang harapan. Sa kalagitnaan ng araw, nakita ni Aya si Monette na nakadungaw sa bintana, nakatanaw sa likod bahay. Doon ay may isang hardin na napabayaan na. Ang damo ay mataas, ang mga halaman ay tuyo na, at ang isang swing na gawa sa kahoy ay tila malungkot sa isang sulok. Hindi nagsalita si Aya. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa hardin. Walang ingay. Nagsimula siyang bunutin ang matataas na damo gamit ang kanyang mga kamay. Isa-isa, matiyaga. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mula sa bintana ng silid nito, sa itaas, tahimik siyang pinagmamasdan ni Sab. Hindi ito ngumiti o kumaway. Nagmasid lang ito na parang sinusubukan basahin kung ano ang nasa isip niya. Kinagabihan, pagkatapos ng isa pang tahimik na hapunan, pumasok si Aya sa kanyang silid. Pagod ang kanyang katawan, pero mas pagod ang kanyang isip. Nahiga siya at sinubukang matulog, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay muling bumisita. Sa kanyang panaginip, bumalik si Marco. Ang mga sigaw nito, ang mahigpit na hawak sa kanyang braso, ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi sa kanya na wala siyang kwenta. "Hindi ka makakatakas sa akin, Aya." Nagising siyang humihingal. Ang puso ay kumakaripas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaan ang mga luha na tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang takot na yon, palagi itong nariyan, nagtatago sa dilim. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa hardin. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagod, lungkot at takot. Ang bawat damong binubunot niya ay parang isang masamang alaala na inaalis niya. Habang abala siya, hindi niya namalayan ang papalapit na si Sab. Hindi ito nagsalita. Wala siyang narinig na kahit anong yabag. Nang tumayo si Aya para magpahinga, doon niya nakita. Sa tabi niya, sa ibabaw ng lupa, ay may isang maliit na pandilig. Kulay dilaw ito, ang paboritong kulay raw ni Maria. Lumingon siya, pero mabilis nang nakatakbo, paalis si Sab, pabalik sa loob ng mansyon, na parang isang pusang nag-iwan ng regalo, ngunit ayaw magpahuli. Napangiti si Aya sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa bahay na yon. Isang maliit, pero totoong ngiti. Lumipas ang isang linggo. Hindi namamalayan ni Lorenzo, may mga unti-unting nagbabago sa mansyon. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa kanyang opisina, may narinig siyang hindi pamilyar na tunog. Isang hagik-hik. Mahina lang, pero sapat na para mapahinto siya. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang sarili sa labas ng kusina. Sa loob, nakita niya si Aya at ang gitna niyang anak na si Sab. May mga harina sa kanilang mga muka at nagkakagulo sila sa paggawa ng cookies. Si Sab, ang anak niyang palaging tahimik at nasa isang sulok lang, ay nakangiti habang nilalagyan ng chocolate chips ang ibabaw ng cookie dough. Hindi makapaniwala si Lorenzo sa nakikita. Ilang buwan na niyang hindi nakikitang ngumiti ng ganoon si Sab. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Isang kakaibang pakiramdam ang namumuo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano yon, pero hindi ito mabigat. Kinabukasan, umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. Karaniwan, dadatnan niyang nag-aaway ang mga anak niya
o kaya'y nakakulong sa kani-kanilang kwarto. Ngunit ngayon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang payapang katahimikan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod bahay at doon niya sila nakita. Ang hardin na dating nalalanta ay nagsisimula ng mabuhay muli. Malinis na ang damuhan. Sa isang tabi, si Gwen ay nagbabasa ng libro. Pero hindi na sa loob ng madilim niyang kwarto. Si Sab ay nagdidilig ng mga bagong tanim na bulaklak. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Aya kasama si Monette. Sa harap nila ay isang maliit at magandang kahon na gawa sa kahoy. Isulat mo lang kung ano ang gusto mong sabihin kay Mommy. Narinig niyang malumanay na sabi ni Aya. Kahit gaano kahaba o kaikli. Pagkatapos, ilagay natin dito sa memory box niya. Nakita ni Lorenzo si Monette na hawak ang isang Crayola. Seryosong-seryosong gumuguhit sa isang piraso ng papel. Pagkatapos ay maingat niya itong tinupi at inilagay sa loob ng kahon. Isang kirot ang naramdaman ni Lorenzo sa kanyang puso. Isang halo ng lungkot at pasasalamat. Ang simpleng ideyang iyon, isang paraan para mailabas ng mga anak niya ang kanilang nararamdaman, ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Pumasok siya sa loob ng bahay nang hindi nagpapakita sa kanila. Dumiretso siya sa dating opisina ni Maria, isang lugar na iniiwasan niya. Puno pa rin ito ng mga gamit ng kanyang asawa. Ang amoy nito ay amoy pa rin ni Maria. Doon niya naabutan si Aya, tahimik na nagpupunas ng alikabok sa isang bookshelf. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Aya. Sir, pasensya na po. Gusto ko lang po sanang linisin. Hindi ko po gagalawin ang mga gamit niya. Tumingin si Lorenzo sa paligid. Ang kwarto ay malinis na, pero ang lahat ng gamit ay nasa dati nitong pwesto. Sa ibabaw ng mesa ni Maria, may isang pamilyar na bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy, katulad ng hawak ni Aya sa hardin kanina, pero mas luma at mas malaki. Nasaan mo yan nahanap? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nasa ilalim po ng mesa, sir. Akala ko po basura na. Sagot ni Aya. Lumapit si Lorenzo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang mga papel na matagal na niyang kinalimutan. Mga sulat. Mga sulat na isinulat niya para kay Maria pagkatapos nitong mamatay. Mga sulat na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng mga salitang hindi niya nasabi noong nabubuhay pa ito. Mga sulat na hindi niya kailanman ipinadala. Sir, mahinang tawag ni Aya. Lumabas ka! Utos ni Lorenzo, hindi nakatingin sa kanya. Puno ng bigat ang kanyang boses. Hindi umalis si Aya. Nanatili itong nakatayo sa likuran niya. Sir, baka po, panahon na para marinig niya ang mga yan. Hinarap siya ni Lorenzo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Anong alam mo? Wala kang alam. Hindi natakot si Aya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa halip na paghuhusga, ang nakita ni Lorenzo ay pag-unawa. Wala po akong alam sa sakit na nararamdaman ninyo, sir. Pero alam ko po ang pakiramdam ng may mga salitang gustong sabihin pero hindi mo magawa. Minsan po, ang pagsasabi nito ng malakas, kahit sa hangin lang, ay nakakatulong. Tumalikod si Aya at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Naiwan si Lorenzo, nakatitig sa kahon. Kumuha siya ng isang sulat. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan yon. Nagsimula siyang magbasa at ang mga salitang isinulat niya noon ay bumabalik na parang mga kutsilyo. Maria, mahal ko, patawarin mo ako. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang biyenan. Sinagot niya ito. Hello, Ma. Lorenzo, sabi ni Doña Felina sa kabilang linya. Ang boses ay matigas at walang emosyon.
nakakarating sa akin ang mga balita. Narinig kong hinahayaan mong gawing parang isang sirko ng babaeng yan ang pamamahay mo. Kung hindi mo siya kayang ayusin, Lorenzo, ako mismo ang gagawa ng paraan. Lumipas ang mga araw at ang bigat sa pagitan ni Aya at Lorenzo ay unti-unting nawala. Hindi na muling pinag-usapan ni Lorenzo ang tungkol sa mga sulat, pero may nagbago sa pakikitungo nito sa kanya. Wala na ang dating lamig at napalitan ito ng isang uri ng paggalang na may kasamang pag-usisa. Isang gabi, naabutan ni Aya si Lorenzo sa library, nakasubsob ang ulo sa mesa na puno ng mga dokumento. Mahimbing itong natutulog, baka sa mukha ang matinding pagod. Dahan-dahan, nagtimpla si Aya ng mainit na tsa at maingat na inilapag iyon sa tabi nito. Aalis na sana siya nang biglang magsalita si Lorenzo. Ang boses ay bahagyang paos dahil sa paggising. Salamat. Hindi pala ito tulog. Walang anuman po, sir, sagot ni Aya. Lorenzo na lang, sabi nito, inaayos ang pagkakaupo. Kapag tayong dalawa lang, ngumiti si Aya. Sige po, Sir Lorenzo. Hindi na ito bumalik sa mga papeles. Sa halip, nagsimula itong magkwento tungkol sa stress sa trabaho, sa mga board member na mahirap kausapin, sa bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo na mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Aya ang isang Lorenzo na hindi CEO, hindi ama na problemado, kundi isang tao lang na pagod at nangangailangan ng kausap. Nakinig lang si Aya, hindi siya nagbigay ng payo. Nakinig lang siya at tila iyon lang ang kailangan ni Lorenzo. Kinabukasan, nakita ni Aya si Lorenzo sa hardin, sinusubukang ayusin ang sirang kadena ng lumang swing. Lumapit siya para tumulong. Nag-aabutan sila ng mga gamit at sa isang pagkakataon, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang mabilis na kuryente ang gumapang sa braso ni Aya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang mukha ay nag-init. Nakita niyang bahagya ring natigilan si Lorenzo. Isang sandali ng awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pero hindi ito mabigat. Ito ay bago at nakakakilig. Salamat, nauutal na sabi ni Lorenzo. Walang anuman po. Halos pabulong na sagot ni Aya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa mga pagbabagong ito. Isang hapon, habang tinutulungan ni Aya si Gwen sa assignment nito, bigla itong nagsalita. Mag-ingat ka kay Lola, Ate Aya. Napatingin si Aya sa panganay. Sa kanilang tatlo, si Gwen ang pinakamatalino at pinakamapagmasid. Bakit mo naman nasabi niyan, Gwen? Ayaw niya sa'yo. Simpleng sagot ng bata. Naririnig ko sila ni Daddy na nag-uusap sa telepono. Galit na galit si Lola. Gagawin niya ang lahat para mapaalis ka dito. Kinabahan si Aya sa sinabi ni Gwen, hindi dahil sa takot niya kay Doña Felina, kundi dahil sa isiping baka mawala ang kapayapaang unti-unti nang bumabalik sa pamilya. Baka mawala ang mga ngiti ni Sab at ang mga guhit ni Monet. Ang babala ni Gwen ay hindi walang basihan. Sa isang marangyang coffee shop sa Makati, isang babae ang nakikipagkita sa isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, si Doña Felina. Inilapag niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Nandyan ang paunang bayad, sabi niya sa lalaki. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa babaeng yan, Aya Vergara. Bawat detalye ng buhay niya, bawat sikreto, bawat baho. Lahat. Kinuha ng pribadong investigador ang envelope. Masusunod po, Donya. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nagkasalubong muli si Aya at Lorenzo sa kusina. Kumuha ito ng isang basong tubig at sumandal sa counter. Pinagmamasdan siya. Aya, sabi nito sa mahinang boses. Salamat sa lahat. Trabaho ko po yun. Hindi, pagtatama ni Lorenzo. Ang ginagawa mo ay higit pa sa trabaho. Binubuhay mo ulit ang bahay na to. Lalapit na sana ito ngunit biglang tumunog ang telepono sa sala. Si Doña Felina.
Agad na nagbago ang timpla sa mukha ni Lorenzo nang sagutin niyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila, ang imbestigador ay may tinatawagan din. May nakuha na ako, sabi nito sa kanyang kliyente. Ano yun? Mabilis na tanong ni Doña Felina. May nakaraan ng babae, Doña. Isang magulo at madilim na nakaraan. At may isang pangalan na laging lumilitaw. Huminto sandali ang imbestigador. Isang pangalan. Marco Ibanez. Sa loob ng kanyang marangyang sala, kung saan ang bawat miwebles ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, umupo si Doña Felina. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng isang mesang gawa sa salamin, nakalatag ang isang brown envelope. Ito na ang hinihintay niya. Ang mga sandata na gagamitin niya para wasakin ang babaeng dahan-dahang sumisira, sa tingin niya, sa kanyang pamilya. Nanginginig sa gigil ang kamay niya habang binubuksan ang envelope. Sa loob ay may mga litrato ni Aya, mga litratong kuha sa malayo habang naglalakad ito sa palengke sa probinsya habang nag-aabang ng bus. Pero hindi yun ang importante. Ang importante ay ang mga dokumentong kasama nito. Mga kopya ng police blotter, mga salaysay ng kapitbahay. Habang binabasa niya ang bawat salita, isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ko na nga ba? Bulong niya sa sarili. Naroon lahat. Ang mga ulat tungkol sa magulong relasyon ni Aya at ng isang lalaking nagngangalang Marco Ibanez, ang mga reklamo ng mga kapitbahay tungkol sa malalakas na sigawan, isang blotter report tungkol sa domestic disturbance. Para kay Doña Felina, hindi ito kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang babaeng may dalang gulo, isang probinsyanang may madungis na nakaraan, isang eskandalosang hindi karapat-dapat na tumapak man lang sa mansyon ng mga De La Peña, lalo na ang mapalapit sa kanyang mga apo at sa kanyang manugang. Saglit siyang natigilan nang mabasa niya ang isang partikular na salaysay mula sa isang kapitbahay. Nabanggit doon ang mga pasa na nakita nito sa braso ni Aya. Nabanggit din ang mga gabing may naririnig itong parang may umiiyak. Isang bahagi sa kanyang puso ang bahagyang kumirot. Isang saglit na pag-aalinlangan, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi, matigas na sabi niya sa kanyang isip. Ang mga babaeng tulad niya, sila mismo ang naghahanap ng gulo. Pinikit ni Doña Felina ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Si Aya Vergara ay isang ahas, isang serpiente na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang pamilya. Nilalaso nito ang isip ng kanyang manugang at nilalansi ang puso ng kanyang mga inosenteng apo. Hindi siya makakapayag. Hindi niya hahayaang ang pinaghirapan ng anak niyang si Maria ay mapunta lang sa wala dahil sa isang babaeng tulad nito. Tumingin siya sa isang malaking litrato na nakadisplay sa kanyang pader. Ang kanyang magandang anak na si Maria, kasama ang 3 apo niya noong mga bata pa ito, lahat sila ay nakangiti. Isang perpektong pamilya, isang pamilyang winasak ng tadhana, at ngayon ay pinapasok ng isang estranghero. Para ito sa inyo, mga apo ko, sabi niya sa kanyang isipan. Para ito sa iyo, Maria, anak. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib, pero sa tingin niya ay epektibong plano. Kung hindi naniniwala si Lorenzo sa mga salita, kung hindi ito naniniwala sa mga dokumento, kailangan nitong makita mismo ang pruweba. Kailangan nitong makita ang gulo na dala-dala ni Aya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan ng imbestigador. May ipapagawa pa ako sa iyo, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ano po iyon, Donya? Hanapin mo ang lalaking iyon, si Marco Ibanez, at gusto kong makausap mo siya. Nag-alinlangan ang imbestigador sa kabilang linya. Donya, sigurado po ba kayo? Base sa mga nakuha kong impormasyon, mukhang magulo ang taong ito. Baka, gawin mo na lang ang sinabi ko, putol ni Doña Felina. Hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na may taong gustong tumulong sa kanya na mahanap ang nawawala niyang ari-arian. May diin ang huling salita.
Isang salitang nagtanggal ng lahat ng pagkatao ni Aya. Masusunod po, Donya. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Doña Felina ang isang alon ng kapangyarihan. Siya ang may kontrol. Siya ang magliligtas sa kanyang pamilya. Muli niyang tiningnan ang litrato ng kanyang mga apo at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ginagawa ko ito para sa inyo. Malapit nang malaman ng lahat ang totoong kulay ng babaeng iyan. Ilang oras ang lumipas, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang investigador. Sinagot niya ito agad. "Oh? Donya," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Nakausap ko na siya." Isang sandali ng katahimikan. Interesado si Marco Ibanez. Labis na interesado. Patuloy ng investigador. Nang marinig niyang nasa Laguna si Aya, sinabi niyang papunta na raw siya. Lingid sa kaalaman ni Lorenzo ang namumuong bagyo sa abot-tanaw. Para sa kanya, ang mga sumunod na araw ay ang pinakapayapa at pinakamasaya sa loob ng mahabang panahon. Sabado ng umaga, sa halip na ikulong ang sarili sa opisina, tulad ng dati, bumaba si Lorenzo sa kusina at nakita si Aya at ang mga bata na naghahanda ng almusal. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang matagal na niyang hindi ginagawa. "Mag-empake kayo ng pagkain," sabi niya. Sa ikinagulat ng lahat, pati na rin ng kanyang sarili. "Magpipiknik tayo." Ang mga mata ni Monette ay nanlaki sa tuwa. Si Sab ay napangiti. Maging si Gwyn ay nag-angat ng tingin mula sa libro nito. May bahid ng interes sa kanyang mukha. Sa isang malawak na parke, sa tabi ng isang lawa, inilatag nila ang kanilang picnic blanket. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon na nakalabas silang mag-aama ng magkakasama na parang isang tunay na pamilya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lorenzo na gumaan ang kanyang dibdib. Pinanood niya si Aya na tinutulak si Monette sa swing. Ang tawa ng kanyang bunso ay parang musika sa kanyang pandinig. Nakita niya si Sab na nakaupo sa damuhan, seryosong iginuguhit ang mga bulaklak sa kanyang sketchpad. Maging si Gwyn ay nakisali sa pagpapalipad ng saranggola. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at tinulungan si Gwyn. Magkasama nilang pinalipad ang saranggola at habang tumatawa ang kanyang panganay, naramdaman ni Lorenzo ang isang ngiti na kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoo at hindi pilit ng ngiti. Nang mapagod ang mga bata, naupo si Lorenzo at Aya sa ilalim ng isang puno, habang ang mga ito ay naghahabulan sa di kalayuan. "Salamat, Aya," mahinang sabi ni Lorenzo, nakatingin sa lawabo. "Para saan po?" "Dito," sabi niya. Iginala ang tingin sa paligid. "Matagal ko nang hindi nakikitang ganito kasaya ang mga anak ko. Matagal ko nang hindi naramdamang ganito." Humarap siya kay Aya. "Hindi mo lang binuhay ang bahay, binubuhay mo rin ako." Natigilan si Aya at isang bahagyang pamumula ang umakyat sa kanyang mga pisngi. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." "Hindi," mariing sabi ni Lorenzo. "Higit pa ito sa trabaho." May isang hibla ng buhok na nalaglag sa mukha ni Aya. Walang pag-aalinlangan, inabot ito ni Lorenzo at marahang inipit sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malambot na balat nito. Biglang tumahimik ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagkalapit. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga labi nito. "Daddy! Ate Aya! Tingnan niyo po!" Ang sigaw ni Monette ang bumasag sa sandali. Tumatakbo ito palapit sa kanila. May hawak na isang maliit na kulisap. Agad silang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Parehong medyo awkward. Parehong may ngiti sa mga labi. Ang biyahe pauwi ay tahimik, pero puno ng saya. Ang 3 bata ay nakatulog sa likod ng sasakyan, pagod sa maghapong paglalaro. Tiningnan ni Lorenzo si Aya sa passenger seat. Nakatingin ito sa labas ng bintana, pero ang nangiti ay nananatili pa rin sa mukha nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lorenzo ang isang bagay
na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkakontento. Isang pakiramdam na buo. "Manatili ka dito, Aya," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Sa amin." Lumingon si Aya sa kanya. Nakita nito ang sinseridad sa kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero ang isang marahang tango ay sapat ng sagot. Nang makarating sila sa mansyon, masaya at payapa ang pakiramdam ng lahat. Dinala ng mga kasambahay ang mga bata sa kani-kanilang silid. Dumiretso si Lorenzo sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para namnamin ang kaligayahang nararamdaman. Naiwan si Aya sa kusina, kumukuha ng isang basong tubig. Nakangiti pa rin siya habang inaalala ang mga nangyari sa araw na yon. Ang tawa ng mga bata, ang halos halik nila ni Lorenzo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng counter. Isang numero na hindi rehistrado. Hindi niya ito pinansin, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang text message ang dumating mula sa parehong numero. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Ang nangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho. Ang init sa kanyang katawan ay napalitan ng nanunuot na lamig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang maikling mensahe. "Alam kong nandyan ka, Aya. Hindi ka makakatakas sa akin." Ang payapang mundo ni Aya ay gumuho sa isang iglap. Ang mensaheng iyon, "Alam kong nandyan ka, Aya. Hindi ka makakatakas sa akin," ay parang isang balde ng yelong ibinuhos sa kanya. Bawat letra ay parang lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Pinapawi ang lahat ng init at saya na naramdaman niya mula sa piknik kanina. Si Marco. Nahanap siya ni Marco. Napahawak siya ng mahigpit sa counter para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at mabilis. Paano? Paano siya nahanap nito? Sa buong buhay niya sa probinsya, ni minsan ay hindi niya nabanggit ang Laguna, lalo na ang pangalan ng mga De La Peña. Nanginginig niyang binura ang mensahe at ang call log na para bang sa paggawa noon ay mabubura niya rin ang banta. Pero alam niyang hindi. Ang takot ay nakatanim na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang personal na impyerno para kay Aya. Bawat tunog ng cellphone niya ay nagpapakaba sa kanya. Bawat hindi pamilyar na kotse na dumadaan sa labas ng mansyon ay nagpapatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ang dating ngiti at gaan ng pakiramdam ay napalitan ng isang maskara ng pagkabalisa na pilit niyang itinatago sa likod ng mga pilit na ngiti. Nagpatuloy ang mga mensahe, bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. "Ang ganda pala ng bago mong tinitirhan, parang palasyo. Nakita ko kayo sa parke. Mukhang masaya ka na, ah. Huwag mong isipin na makakalimutan kita. Akin ka lang, Aya." Binubura niya ang mga ito agad-agad, pero ang mga salita ay nanunuot sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo na parang isang sirang plaka. Natutulog siyang binabangungot. Sa kanyang mga panaginip, hinihila siya ni Marco palayo sa mansyon, palayo sa mga bata. Sumisigaw siya, pero walang boses na lumalabas. Walang nakakarinig. Ang kanyang pagbabago ay hindi nakaligtas sa pansin ni Lorenzo. Isang hapunan, habang nagsasalin siya ng juice para kay Monet, bigla siyang nagulat sa tunog ng nahulog na kutsara sa kabilang dulo ng mesa. Ang pitsel ay dumulas sa kanyang kamay. Nabasag ang pitsel sa sahig. Tumapon ng juice at kumalat na parang dugo sa maputing tiles. "Aya, mabilis na tayo ni Lorenzo." Puno ng pag-aalala ang boses. "Anong nangyayari sa'yo?" Agad na lumuhod si Aya. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga bubog. "Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Lilinisin ko po ito agad." Hinawakan ni Lorenzo ang braso niya para pigilan siya. "Aya, tumigil ka muna. Hayaan mo na yan kay Miding. Tumingin ka sa akin." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aya. Nakita niya ang sinseridad at pag-aalala sa mga mata ni Lorenzo.
Gusto niyang sabihin ang totoo. Isang bahagi sa kanya ang gustong sumigaw at humingi ng tulong. Gusto niyang sabihin na natatakot siya. Pero mas nanaig ang takot na mawala ang lahat. Natatakot siyang sirain ang kapayapaang kasisimula pa lang nilang buuin. Natatakot siyang madamay sila sa gulo ng kanyang nakaraan. At higit sa lahat, natatakot siyang kapag nalaman ni Lorenzo ang lahat, itataboy din siya nito, tulad ng laging sinasabi ni Marco na mangyayari. Walang ibang tatanggap sa'yo, Aya. Ako lang. Basura ka sa paningin ng iba. Pagod lang po talaga, sir. Pagsisinungaling niya, pilit na pinapatatag ang boses. Puyat lang po. Binitawan siya ni Lorenzo, pero hindi nawala ang pagdududa sa mga mata nito. Kinahapunan, habang naglalaro sina Monet at Sab sa hardin, napansin ni Aya na may isang lalaking nakatayo sa labas ng mataas na gate ng mansyon. Malayo ito, pero ang tindig. Ang paraan nito ng paninigarilyo. Pamilyar na pamilyar. Kinabahan siya ng sobra. Napatakbo siya sa loob, sa security room, kung saan naroon ang mga monitor ng CCTV. Wala ang guard dahil nagronda. Pinalaki niya ang imahe sa screen. At doon, bumilis ang tibok ng kanyang puso na halos sumabog sa kanyang dibdib. Si Marco, nakatayo lang ito roon, nakatingin sa mansyon na parang isang buwitre na nag-aabang sa kanyang biktima. Suot nito ang paborito nitong kupas na maong jacket. Pagkatapos ng ilang minuto, itinapon nito ang sigarilyo, dinurog iyon sa ilalim ng kanyang sapatos at dahan-dahang naglakad paalis. Pero bago tuluyang umalis, tumingin ito ng diretso sa isa sa mga CCTV camera. Isang mapang-asar at demonyong ngisi ang gumuhit sa mukha nito. Alam niyang nanonood siya. Napasandal si Aya sa pader. Ang mga tuhod ay halos bumigay. Nanginginig ang buong katawan niya. Hinabol niya ang kanyang hininga. Nandito na siya. Totoo na ang bangungot. Ate Aya, okay ka lang po? Ang boses ni Sab ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa pintuan ng security room, may pag-aalala sa mukha. Oo, Sab. Pilit na sagot ni Aya. Pinipilit kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Mabilis niyang pinatay ang monitor. May nakita lang akong ipis. Hindi kumbinsido ang bata, pero tumango na lang ito at umalis. Nang hapong yon, habang naghahanda si Aya ng merienda, biglang bumukas ang main door. Pumasok si Doña Felina. Pero iba ang aura nito ngayon. Hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. May kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang nangiti ng tagumpay. Lorenzo? Tawag ng matanda. Habang bumababa ang kanyang manugang sa hagdan. Nandito ako para sunduin ang mga bata. At mayroon tayong bisita para sa dinner. Tumingin si Doña Felina kay Aya. Ang tingin nito ay matalim. Parang alam nito ang lahat ng sikretong pilit na itinatago ni Aya. Isang espesyal na bisita. Dagdag pa ni Doña Felina. Sigurado akong magugulat kayo. Sa sandaling iyon, alam ni Aya na tapos na ang lahat. Hindi mapakali si Lorenzo sa kanyang kinauupuan. Ang hapagkainan, nakaraniwang puno ng tawanan nitong mga nakaraang linggo, ngayon ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Doña Felina. Kalmado itong humihigop ng sabaw, tila walang pakialam sa tensyon na bumabalot sa buong silid. Tiningnan ni Lorenzo si Aya. Nakatayo ito sa gilid, malapit sa kusina. Ang mukha nito ay maputla, halos kasing kulay ng papel. Ang mga kamay nito ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang apron. Nanginginig, may mali. Alam ni Lorenzo na may matinding mali. Ma, basag ni Lorenzo sa katahimikan. Ano ba talaga ang sadya mo rito? At sinong bisita ang tinutukoy mo? Bumaba ang kutsara ni Doña Felina. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay kay Aya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang tulungan ang pamilyang ito, Lorenzo. Sagot nito. Gusto kong makita ninyo ang katotohanan. Bago pa makasagot si Lorenzo, tumunog ang doorbell. Napapitlag si Aya.
Nakita ni Lorenzo ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya pa nakita sa kahit na sino. Nagbukas ang pinto. Pumasok ang kasambahay, kasunod ang isang lalaki. Suot nito ay isang maayos na polo, pero may kung anong madilim sa aura nito. Ang paraan ng paglalakad nito ay masyadong kampante, masyadong mayabang para sa isang estranghero. Magandang gabi po, bati ng lalaki. Ang boses nito ay malambing, pero may tonong nakakapangilabot. Tumayo si Doña Felina. Lorenzo, mga apo. Gusto kong ipakilala sa inyo si Marco, ang boyfriend ni Aya. Natahimik ang buong mundo ni Lorenzo. Tumingin siya kay Aya. Nakita niyang umiling ito ng mabilis. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa mga mata. Hindi! Bulong nito. Lumapit si Marco kay Aya. Wala itong pakialam sa mga taong nakatingin. Hinawakan nito ang braso ni Aya. Mahigpit. Masyadong mahigpit. Babe, sabi nito. Nakangisi. Ba't di ka nagsasabi? Ang tagal kitang hinanap. Nag-aalala ako sa'yo. Umalis ka na. Nanginginig na, sabi ni Aya. Parang awa mo na. Tumawa lang si Marco. Hinarap nito si Lorenzo at Doña Felina. Pasensya na po kayo. Si Aya kasi, minsan talaga tupakin. Lumayas na lang bigla. Alam nyo naman, kapag may sakit sa ulo, mahirap intindihin. Kumuyom ang kamao ni Lorenzo. Nakita niya ang pamumuti ng knuckles ni Aya sa higpit ng hawak ng lalaki. Bitawan mo siya, utos ni Lorenzo. Mababa ang boses niya, pero puno ng babala. Tumingin si Marco sa kanya. Tila sinusukat siya. Sir, away magsyota lang to. Huwag na kayong makialam. Sinabi ng bitawan mo siya. Sigaw ni Lorenzo. Napahinto ang lahat. Maging si Doña Felina ay nagulat sa lakas ng boses ng kanyang manugang. Binitawan ni Marco si Aya, pero nagtaas ito ng kilay. Wow! Kaya naman pala ayaw mo nang umuwi, Aya. Nakahanap ka na pala ng sugar daddy na bilyonaryo. Huwag kang bastos! Sigaw ni Gwen, na ngayon ay nakatayo na at yakap-yakap ang mga kapatid. Ngumisi si Marco. Bastos? Ako? Tanungin niyo kaya ang yaya niyo kung saan siya galing? Tanungin niyo kung paano siya nagmamakaawa sa akin noon? Siya ang may kasalanan kung bakit kami nag-aaway. Siya ang gumagawa ng gulo. Tama na! Sigaw ni Aya. Ang luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Tama na, Marco. Pero hindi tumigil si Marco. Naglakad ito palapit sa mga bata. At kayong mga bata, kawawa naman kayo. Iniwan kayo sa isang baliw. Akmang hahawakan ni Marco ang buhok ni Monette. Doon naputol ang pisi ni Lorenzo. Sa isang iglap, nawala ang pagiging CEO niya. Nawala ang pagiging disente. Ang natira na lang ay isang ama at isang lalaking protektor. Sinugod niya si Marco. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Marco. Napaupo ang lalaki sa sahig. Bago pa ito makatayo, sinunggaban siya ni Lorenzo, hinawakan sa kwelyo at muling sinuntok. Huwag na huwag mong lalapitan ang mga anak ko. Huwag na huwag mong sasaktan si Aya. Sigaw ni Lorenzo. Bawat salita ay may kasamang gigil. Agad na dumating ang security guards at hinila si Marco, na ngayon ay dumudugo na ang labi. Nagpupumiglas ito, sumisigaw ng mga mura habang kinakaladkad palabas ng mansyon. Hindi pa tayo tapos, Aya. Babalikan kita. Nang maisara ang pinto, bumalik ang katahimikan. Pero ibang klase na ito ngayon. Mabigat. Puno ng takot. Hingal na hingal si Lorenzo. Ang kanyang kamao ay masakit at namumula. Lorenzo! Sigaw ni Doña Felina. Nakatayo at nanginginig sa galit. Anong ginawa mo? Tingnan mo. Tingnan mo ang dinala niyang gulo sa pamamahay na ito. Tama ako. Mapapahamak lang ang mga bata sa kanya. Dahan-dahang humarap si Lorenzo sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at puot. Gulo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Siya ang nagdala ng gulo. O ikaw, ma?
Ikaw na nagpapasok ng demonyo sa bahay ko para lang patunayan na tama ka. Ginagawa ko ito para sa pamilya, para sa mga apo ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Lorenzo. Wala kang alam sa pagprotekta sa pamilya. Wala akong alam. Sumabog si Lorenzo. Ang sakit na kinimkim niya ng 2 taon ay lumabas ng lahat. 2 taon, ma. 2 taon akong nanahimik habang sinisisi niyo ako sa pagkamatay ni Maria. 2 taon kong tinanggap na wala akong kwentang asawa. Dahil totoo, ganti ni Doña Felina. Hindi mo siya naipagamot. Hinayaan mo siyang mamatay sa sakit. Hindi siya namatay sa sakit sa puso. Sigaw ni Lorenzo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Natigilan si Doña Felina. Napatigil sa pag-iyak ang mga bata. Napatitig si Aya sa kanya. Hindi mahina ang puso niya. Patuloy ni Lorenzo, humahagulgol na ngayon. Namatay siya dahil sa lungkot. Namatay siya dahil sa depression. Dahil hindi ko napansin. At dahil hindi mo siya hinayaang maging masaya. Napaupo si Lorenzo sa sahig. Ang lakas ay naubos. Nagpakamatay siya, ma. Bulong niya. Pero sapat na para marinig ng lahat. Nag-overdose siya ng gamot dahil hindi na niya kaya ang pressure na maging perpekto para sa'yo at ang lungkot na maging asawa ng isang tulad ko na walang oras. Katahimikan. Isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Doña Felina ay namutla at napahawak sa mesa, tila hihimatayin. Ang katotohanang itinago ni Lorenzo para protektahan ang imahe ng asawa at ang damdamin ng biyenan ay lumabas na. Sa sulok, nakaupo si Aya sa sahig, yakap ang sarili. Ang mga bata ay nakatingin sa kanilang ama. Ang mga inosenteng mata ay puno ng kalituhan at sakit. Wala nang natirang sekreto. Ang lahat ng kanilang mga sugat ay nakalantad na sa hangin, dumudugo, at naghihintay kung may maghihilom pa ba sa kanila o tuluyan na silang mawawasak. Ang sumunod na oras ay parang isang mabagal na bangungot. Matapos ang pag-amin ni Lorenzo, bumalik ang mga gwardiya at kinumpirma na nadakip na si Marco sa labas ng gate at dinala na sa istasyon. Ngunit ang tensyon sa loob ng mansyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na banta. Yumakap si Lorenzo sa mga anak niya, sinusubukang ipaliwanag, sinusubukang kumpirmahin na ligtas na sila. Si Gwen, kahit umiiyak, ay yumakap pabalik sa kanya ng mahigpit. Si Sab ay nagtago sa kanyang likod, at si Monette, ang bunso, ay humikbi sa kanyang balikat. Ang kanilang mga tinig ay naghalo sa isang koro ng kalungkutan at takot. Pagkatapos niyang pakalmahin ang mga anak, dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nananatili kay Aya na nakaupo pa rin sa sahig, umiiyak ng tahimik. Lumapit siya rito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Aya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Aya, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil sa akin nadamay ka. Umiling si Aya. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito walang galit, tanging pag-unawa. Hindi mo kasalanan, Lorenzo. Hindi. Ito ang nakaraan ko. Hindi mo ito kontrolado. Pagkatapos, tumayo si Lorenzo at dahan-dahang lumapit kay Doña Felina. Ang matanda ay nakatayo pa rin, walang kibo. Ang muka ay putlang-putla. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak ay sumira sa kanya. Ma, sabi ni Lorenzo, hindi galit, kundi puno ng matinding kalungkutan. Kaya ko po itinago ang katotohanan dahil ayokong maramdaman ninyo ang bigat na nararamdaman ko. Ayokong sisihin nyo ang sarili nyo, pero sa pagtatago ko, mas lalo lang tayong nagkasakitan. Isang hikbi ang kumawala kay Doña Felina. Dahan-dahan itong napaupo sa upuan. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Umiiyak ng tahimik.
Hindi na ang dating mapagmataas na Doña Felina. Ngayon, isa na lang itong ina na nawasak sa katotohanan. Lumabas sina Lorenzo at Aya sa hardin. Malamig ang gabi, pero ang mga bituin ay kumikinang sa itaas. Umupo sila sa bangko, magkalayo. Gusto kong malaman mo ang lahat, Aya, sabi ni Lorenzo, ang boses ay mahina. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Maria, tungkol sa kanyang pagiging workaholic, tungkol sa pagpapabaya niya sa mga sintomas ng depression ng asawa. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Nakinig lang si Aya, walang putol, walang paghuhusga. Nang matapos si Lorenzo, huminga siya ng malalim. Ngayon, ikaw naman, sabihin mo sa akin ang lahat. Dahan-dahan, nagsimulang magsalita si Aya tungkol kay Marco, tungkol sa pagmamahal na akala niya ay totoo, tungkol sa dahan-dahang pagkontrol nito sa kanya, sa mga pisikal na pananakit, sa emosyonal na pang-aabuso, kung paano siya unti-unting nawalan ng sarili, paano siya naniwala na wala siyang halaga. Kaya ako natakot, Lorenzo, sabi ni Aya. Ang luha ay muling umagos. Natakot akong madamay kayo. Natakot akong mawala ang lahat ng ito. Natakot akong baka totoo ang sinasabi niya, na wala akong kwenta, na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal. Nilingon siya ni Lorenzo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at hinawakan. Ang init ng kanyang balat ay bahagyang nagpakalma kay Aya. Hindi totoo yan, Aya, mariing sabi ni Lorenzo. Ang totoo, ikaw ang nagligtas sa bahay na ito. Ikaw ang nagligtas sa mga anak ko. At ikaw ang nagliligtas sa akin. Hindi na sila nagsalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at sa gitna ng kadiliman ng gabi, mayroong isang liwanag na nagsisimulang sumilay. Hindi ito liwanag ng pag-ibig na nagmamadali, kundi liwanag ng pag-unawa, ng paghilom, at ng pangako ng isang bagong simula. Ang dalawang pusong punong-puno ng sugat ay nagsisimulang gumaling, magkasama. Huwag kang aalis, Aya, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay isang pakiusap. Manatili ka at sama-sama nating hilumin ang isa't isa, ha? Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon ng mga De La Peña ay hindi na ang dating malamig at malungkot na lugar. Ang kapaligiran ay nagbago. Hindi lang ang hardin ang namumukadkad, pati na rin ang mga ngiti at tawanan ng mga bata. Si Doña Felina ay regular pa ring bumibisita, ngunit hindi na bilang isang amo. Ngayon, siya ay isang lola na nagdadala ng mga regalo, nagbabasa ng kwento, at naglalaro kasama ang kanyang mga apo. Isang hapon, habang nag-iisa si Aya sa hardin, lumapit sa kanya si Doña Felina. Ay, tawag nito, ang boses ay malambot. Gusto kitang pasalamatan at patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Nagulat si Aya. Okay lang po, ma'am. Hindi okay lang, sabi ni Doña Felina, umiling. Ang akala ko, ipinagtatanggol ko ang pamilya. Ang hindi ko alam, ako pala ang sumisira. Ikaw ang nagligtas sa kanila. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa akin. Inabutan siya ni Doña Felina ng isang maliit na kahon. Pagbukas ni Aya, nakita niya ang isang pares ng silver earrings na may maliliit na perlas. Para sa'yo yan, isang maliit na token ng aking pasasalamat. At para malaman mong tanggap ka na ng pamilyang ito. Ngumiti si Aya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang pagbabago ni Doña Felina. Isang maaraw na hapon, sa paborito nilang hardin, abala si Aya sa pagtuturo sa 3 bata. Ngayon, hindi na sila gumagawa ng memory box para kay Maria. Ngayon, gumagawa sila ng mga greeting cards. Ano po ang isusulat namin, Ate Aya? Tanong ni Monet. Hawak ang isang kulay rosas na papel.
Isulat niyo ang lahat ng gusto ninyong sabihin kay Daddy. Sagot ni Aya, may lambing sa boses. Ang mga bagay na ipinagpapasalamat ninyo sa kanya. Ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Abala ang tatlong bata sa pagguhit at pagsusulat. Si Gwen ay seryosong-seryoso sa paggawa ng isang detalyadong sketch ng hardin. Si Sab ay gumagawa ng isang card na puno ng glitters. At si Monette ay gumuguhit ng isang malaking puso na kulay pula. Biglang may pumasok sa hardin. Si Lorenzo. May hawak itong isang maliit na buke ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Aya. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at nakasuot siya ng casual na t-shirt at shorts. Isang tunay na Lorenzo, hindi ang CEO. Daddy? Sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata. Tumakbo sila palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Inabot nila sa kanilang ama ang mga cards na ginawa nila. Nagbasa si Lorenzo at isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay naging basa-basa sa tuwa. Pagkatapos niyang yakapin ang mga bata, lumapit si Lorenzo kay Aya. Nakatayo ito sa gitna ng hardin. Ang sikat ng araw ay gumagawa ng isang halo sa paligid niya. Tila siya isang anghel. Inabot niya rito ang mga rosas. Para sa'yo, Aya, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha ni Aya ang mga bulaklak. Ang puso ay kumakaripas. Salamat, Lorenzo. Tumingin si Lorenzo sa kanyang mga anak na ngayon ay masaya nang naglalaro sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Aya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Aya, simula niya, huminga ng malalim. Hindi ako naghahanap ng papalit kay Maria. Wala namang makakapalit sa kanya. Pero ang hinahanap ko ay isang makakasama sa paglalakbay. Isang makakasama sa pagbuo ng isang bagong pamilya. Isang makakasama sa paghilom ng mga sugat. Hinawakan niya ang kamay ni Aya. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ulit. Ikaw ang nagligtas sa akin sa dilim na nilamon ako. Tinitigan ni Lorenzo ang mga mata ni Aya. Mahal kita, Aya. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Aya, ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Sa wakas, pakiramdam niya, nakahanap siya ng tahanan, nakahanap siya ng pamilya, nakahanap siya ng pagmamahal na hindi manipulative, hindi mapanakit, kundi totoo at nagpapagaling. Mahal din kita, Lorenzo, pabulong niyang sagot. Dahan-dahan, lumapit si Lorenzo. Inilagay niya ang isang kamay sa pisngi ni Aya at marahang hinalikan ito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako. Pangako ng pag-asa. Pangako ng pagmamahal. Pangako ng isang bagong simula. Niyakap niya si Aya ng mahigpit at yumakap din ito pabalik. Sa likod nila, ang tatlong bata ay tumakbo palapit, yumakap din sa kanilang mga magulang. Magkasama silang 5, nakaupo sa damuhan, nakatingin sa papalubog na araw. Si Monette ay nakasandal sa braso ni Aya. Si Sab ay nakasandal sa balikat ni Lorenzo. At si Gwen ay ngumiti. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng kamay ni Sab. Isang pamilyang hindi perpekto. Isang pamilyang puno ng mga sugat. Ngunit isang pamilyang natutong magmahal muli at muling ipinanganak mula sa mga abo ng nakaraan. Isang pamilya na handang harapin ang hinaharap ng magkakasama.